Ito, ayun o. Bias niya, nasa 0.3. Yan. Pag umangat pa ng konti yan, halos nasa 0.4. Pero pag nasa digital yan, nasa 0.3 yan. 0.3 may get something, mga ganun. Ito yan sa may, itong side na to na may problema. Tapos, ito yung kabilang channel. Tingnan nyo Oh. Press na press, diba? Welcome to my vlog. Yun, for today's video. Ito. Patay lang. Ito na, bali part 2 na ng category 7 natin. Bali, i-repair na natin siya. Tapos na natin siya i-review Ang problema nito, ang sabi ni sir, ang pagkakasabi sa akin nito, pagkakwento ay itong channel 2. Itong channel 2 ay may problema. Parang kanyata nagki-clip or nagpo-protect kapag binobulyuman. Ang problema ngayon, tinisting ko, okay naman. Hindi naman siya nagpo-protect or dahil wala lang akong processor pa. Karekta lang ako. Ayan, kanina pong maandar yan. Hindi naman siya nagpo-protect. Tapos nagsukat na ako ng mga voltahe, normal naman. Ito ngayon yung malaking problema. Or maari kasi kanina dito puro muna tayo kwentuhan muna. Kasi kanina bago ko siya tinisting, chinik ko muna yung mga switch doon. Ginalaw-galaw ko, tinodo para baka sakaling sabi ko baka stuck lang yung mga switch. Kaya minsan nag-inarte. Kaya nakaka-problema yung channel 2. And then, nung pinaandar ko, is normal na nga. Ayan to 20 yan to 20 tayo, wala tayong bulb. Tapos yung nilagyan ko ng speaker is ito lang, channel 2 lang. Kasi channel 2 lang daw sabi ni sir may problema Kaya dito lang ako nakapokus sa may channel 2. Dalawang automic natin nakalagay dyan. Yung dalawa sa gitna niya nakaparallel. Nakaparallel siya. Naka-laptop. Tapos pinapakiramdaman ko rito, hindi naman siya umiinit. Ngayon, yan ang malaking problema ko ngayon. So ngayon, babalikan ko kayo guys pag meron ako nakitang problema. Sa ngayon, yan lang muna. Tayo. Kanina ko pa pinapatugtog talaga ito Wala akong makikitang problema. Ayun, hindi nga umiinit, hindi makakapainit ng ito kasi dalawang speaker lang nakakabit na 1.2 lang Tapos wala pang processor. Pero pakita ko na rin sa inyo yung actual na sukat ng voltahe sa may biasing niya. Kumpara natin sa may ito and then ito sa may kabilang side. Ngayon, kailangan lang ng tawag yan baka yun lang siguro yun nung sa switch lang. Minsan sa mga switch lang yan na hindi siya ganong nakakontak. Ayun. Ang gagawin ko na lang siguro ito, baklasin ko itong back panel. Tapos, saka ko siya bumbahin ng WD-40 or contact cleaner. May contact cleaner ako rito, may WD-40 ako Yun na lang gawin natin. Tapos, yung pan. Kasi itong pan na to, medyo mahina. Kailangan siguro linisan. Basta, general cleaning na lang natin para matuwa si sir. Naway, yun lang yung issue Ngayon, pakita ko sa inyo. Gumamit muna ako ng bulb kasi mahirap na madisgrasya natin yung 20 tapos pag check natin wala tayong tagawak ng camera, baka madisgrasya natin. Imbis na konti lang problema, lalaki. Tapos tinanggal ko yung mga socket, yung speaker and then input para talagang hindi siya para accurate yung lalabas na bias. Tika lang pasensya na kayo. Kasi marami pa tayong gagawin. Hindi ko alam kung paano ko tapusin yung magawain ko. Ito. Ayun bias niya nasa 0.3. Yan. Pag umangat pa ng konti yan, halos nasa 0.4. Pero pag nasa digital yan, nasa 0.3 yan. 0.3 may get something, mga ganun. Ito yan sa may itong side na to na may problema. Tapos, ito yung kabilang channel. Tingnan nyo
Oh. Parehas na parehas, 'di ba? Op, yeah. Yan sinasabi ko na delikado pag naka 20 ka na. Ayan, oh. Ito naman halos na sa 0.4 ba? Oh. Teka lang, ikuha natin. Sa digital tayo para mas makita natin na maayos. Teka lang, kuha akong digital. Ngayon, ito na. Nakuha na ako ng digital. Itong digital na ito, kay paring Ray ito eh. Accurate sila nito ng Sanwa ko. Kung ano yung voltahe rito, ganun din yan dyan. Kasi nakailang subok na kami niyan. Accurate eh. Pag 0.25 yung sukat dito is 0.25 rin siya doon. Ngayon, sukat tayo. Try natin kung ano yung makita natin na voltahe dyan sa digital. Ito kahit baliktad eh okay lang. Ay, technique pala nakakwan. Wala nga. Ayan, ito volts na lang natin kasi kwan lang naman to eh. Point lang naman to ditong voltahe. Ito ayun o, 0.38. Sana makita. Ayan. Kasi makuha yung flashlight kanina eh. Ayan o, 0.37. Nasa 0.3. Tama nga yung kuha ko dito sa may analog natin. Tapos dito sa may kabilang side, mataas konti dito. Ito mas mataas pa nga ng konti rito. Nasa 0.4 ito. 0.4 halos sakto. Kwan lang naman, millivolts lang. Oh, halos wala ng millivolts eh. Kasi 0.38 na to eh. Oh, konti na lang, magiging 0.4 na rin yan eh. Ibig sabihin, walang problema yung biasing nito. Normal na normal yan. Mas mataas pa nga konti ito. Konti lang, point lang eh. Point millivolt eh. Na normal lang yan. Normal na normal yan. Diba? Oh, ito. Normal naman yung voltahe nito. Tapos okay naman eh, hindi naman nagki-clip na. Bali gagawin na lang talaga natin is yun na, general cleaning na lang ito. Lilinisin kasi medyo marumi na rin eh. Tapos itong pati mga pan niya lilinisin ko. Tapos try ko kung baka yung pan yan, baka ito kasi parang iba yung lakas niya eh. Parang umina na konti. Kaya siguro umiinit, tapos magpo-protect siya pag nakaramdam ng init yung sensor sa may heatsink. So, ngayon, stay tuned lang kayo guys. Mabaklasin ko lang itong board. So ngayon guys, ito, nabaklas ko na yung back panel. Ito yung back panel niya. Yan talaga, medyo binubura talaga ni Sir Live. Nakabura yung kwan niya, yung value ng input buffer. 5532 kaya yan. No, ito medyo marumi na talaga yung kanyo, mga switch nyo. Kaya try ko linisin muna ito. Linisin yung mga likabok and then bumayin ko ng WD-40 or contact cleaner. Yan, para baka sakaling dyan lang sa mga switch yan. Minsan talaga sa mga switch eh. Yan, tapos sunod natin itong mainboard nya. Bali baklasin natin ito, labas natin. Tapos i-general cleaning na natin. So, ngayon, stay tuned ulit kayo. Nalinisan ko na yung board and then na-sprayan ko na ng WD-40. Ayun o, malinis na siya o. Ayan. Ibang-iba na siya kaysa kanina. Tapos, malambot na siya o. Hindi na siya yung katulad kanina ng una na pag pinihit mo, parang ayan, smooth na o. Aangas na niya. So, ngayon, stay tuned lang kayo. Ibabalik ko lang to dito sa may casing. Tapos ito, baklas ulit to dito. 7:02 na ng gabi. Sobrang dilim na sa labas. Overtime tayo dahil dami nating gawain. Ito pala silip ko kanina. Ito pala yung laman ng galing Pateros ko. iMix na C20 pala yun. Yan, kaya lalamove. Pinadala lang dito from Pateros, pinalalamove lang. Yung pala, yung sa karton kanina. Ayan, balik tayo rito. Ito yung bumungad sa akin nung niranggal ko. Nakala mo na umido na. Yan, dito siya galing. Kailangan ng kwanto, general cleaning. So, ang ginawa ko,
Yan, minaklas ko na pati itong mga pan. Yan dito, pati ito, hindi pa class na to. Yan, tapos lilinisin na natin. Baka hindi na siya nakakahigop ng maayos yung ng hangin, ang init, kaya naipon sa heatsink, kaya nagpo-protect siya or nag-clip. Yan, pati ito isasabay na lang natin. General cleaning na talaga ito mangyari rito. Kasi wala naman tayo nakikitang kwan eh. Wala naman ako nakikitang halos sira eh. Ito lang. Ito yung isang board. Tapos ito yung isa. Yung isa, yung itong board na to, dito to sa channel 2. Yung sabi ni sir na may problema, itong side na to, kaya sobrang dumi niya. Tapos yung isa, medyo malinis. Bagay ito, na kung kasi, nawawalis ko na to dito eh. So ngayon, stay tuned lang kayo. Balilinisan ko lang ng todo. And then, wala na, ibabalik. Tapos, sa sound check na lang ulit. Obserbahan na lang. Day 2. Pangalawang araw natin sa pagre-repair dito. Ito naman yung nag-iisang solid supporter ko. Nag-iisang solid supporter ko to eh. Kape. Nagkakape ka to? Ay, hindi nagkakape yan. Alak yung kinakape niyan. Ayun, ito, nilinis ko na. Yung ito hindi na matatanggal. Kasi yung aluminum, nagkaroon na ng yung corroded. Kinuskus ko na yan eh. Pero sadyang ganun na yung kulay. Pero dito sa may board niya, luminis na. Yan o. Tapos yung pan, general cleaning nga ang ginawa ko. Yan, nilinis ko na. Yan, linis na oh. Bali, babalik na lang. Babalik na lang natin to. And then, obserbahan natin ulit kung ganun pa rin. Ngayon, stay tuned lang kayo. Inapat tayo ng gabi. Saka dito na si Paring Mar. Ayun oh. Binalik ko na yung board. Yan, ito. Naka-screw na to. Para hindi na umaba lalo yung walang kwentang vlog natin. And then, yung kulang is ko na lang. Itong tali na lang. Balita tali ko na lang yan pagkatapos ko gawin or gawan ng video. And then in terms sa linis, ayan na, napakalinis na siya. Ang layo na ng itsura niya sa dati. Malinis na ito. Pati yung mga pan niya malinis na. So ngayon may nakakabit na daw speaker ito. Same sa hindi na same kasi wala nang Twitter. Tinanggal ko yung Twitter baka masunog eh. Dalawang Atomic, yung gitna na yan. Tapos nakaparallel dito sa channel 2. Ang lagi ko pinoproblema niya pala is channel 2 ito. Kasi pag binubulyum na ito, nagpo-protect or nagki-clip yata or ano mang issue. Channel 1 daw wala siyang problema. Kaya dito ako nakapokus. Kaya nilalagyan ko lagi ng speaker dito. So ayan, pakinggan natin or testing natin. O yan, naka 220 na tayo ah. Yan, 220 na yan. Yung bulb natin wala na oh. Tapos wala tayong processor. Tarektang ko na lang tayo. Tarektang laptop lang. Pakinggan natin ang tunog ni kategory. Yan o. Grabe lagabog ng kategory na to. Wala pang processor to. Ang watch pala nito guys, na check ko sa may online. Nasa ang description or nakalagay na watch is 3K. Nasa 3K tapos ang presyo ala 50K plus ang presyo nito sa online. Hindi ko alam sa mga reseller, 50K plus ang presyo, and then yung watch niya is nasa 3K. In 8 ohms yun. Kung nasa 4 ohms ka, pag naka-bridge maaring nasa 6K na. Ayun. Tsaka napapansin ko pala nung unang tinisting ko ito, compare ko sa ngayon, parang mas mahina yung dati niya. Ngayon, mas parang lumakas siya. Hindi ko alam dahil sa yung nga sa input buffer doon, dahil sa siguro sa mga switch medyo luminis. Hindi naging sariwa siguro. Parang tao lang din yan kung hindi ka makaligo ng ilang araw hindi komportable yung katawan mo Ito, ganun din siguro dahil nga nilinis ko siya. Medyo okay na. Ayan, tapos ililipat ko lang yung speaker dito sa my channel 1 para napakinggan natin kung pati channel 1 is gumagana. Ayan. Ito na, channel 1. Ay, mahina tong kwan. Di pala ako gumamit ng converter, pero okay lang.
Narinig lang umandar. Mahina, oh, tingnan nyo. Kalahati na, mahina. Kasi yung laptop ko, pag walang converter yan, USB converter, mahina yung kabilang channel niyan. Hindi ko na isalpak, okay lang. Basta importante may audio. Layo, oh. Nasa 1 o'clock na siya, oh. Mahina pa rin. Kumpara sa kanina. Lipat natin, baka sabihin, magawa lang tayo ng kwento. Lipat ko lang. Pagpalitin. Oo, kasi tinatamad na ako maghanap ng converter ko. Ilipat na lang natin yung input natin. O, yan. Para magiging patas tayo. O, yan, o. 9 o'clock niya, ang lakas na, o. O. No, yan lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Walang kwenta talaga. Kategorya 7, kategorya 7, powered by Life. Sir from Bicol. Okay na siguro to kasi obserbahan ko pa naman ito. Kategorya 7 mo is okay na. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Kahit pa paano may gawa tayo sa pang-araw-araw. Yun, bago tayo magtapos, siyempre, una, shop natin. Tumatanggap ako pero padaan-daan na lang kasi loaded tayo. Ulitin ko sa may mga pending ko. Inuunti-unti ko lang kasi may nakalaban Ako lang mag-isa. Number 41, Don Olio, Gregorio Street, Saoyo Road, Saoyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Hindi siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, and then like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.